The crown is not a goal, it's a responsibility. In my life, I have chosen a purpose over comfort, in my charity, in businesses, or in representing my country. And Miss Supranational deserves a woman who inspires through the actions and not just words. And I believe that I'm the woman. Thank you. Thank you. France. Czech Republic. So inyong napanood mga kapolitika itong pambato ng Czech Republic na si Karolina Gorilova dito sa kanyang laban sa Miss Supranational kung saan is nagtapos siya bilang 4th runner-up sa nasabing beauty pageant competition at marami nga ang nasurpresa bakit 4th runner-up lang itong pambato ng Czech Republic gayong napakaganda at siya yung hot pick prediction winner ng mga pageant supporters, mga pageant vloggers, mga pageant pages until such time na ang Pilipinas pala ang makakasungkit ng corona ng Miss Supranational 2026. So marami ang mga nabigla, marami ang mga hindi makapaniwala na itong early favorite na si Czech Republic ay 4th runner-up lang dito sa Miss Supranational para ngayong taon. So ngayon ay hindi maiwasan ng ibang mga pageant pages, mga pageant supporters na bitter dito sa pagkapanalo ni Katrina na manawagan ng justice daw para dito kay Miss Czech Republic. So dito according sa isang page nga na I believe nakabase ito mga kapolitika sa India. It wasn't just a placement robbery, it was a pageant crime, keeping her at 5th place after delivering a flawless performance is beyond comprehension. What more could she possibly have done? Justice for Czech Republic. So, nananawagan ngayon ng hustisya itong Indian na pageant pages kung saan is sinasabi la justice daw dito kay Czech Republic at nag-react naman po yung ating mga netizen nang sinasabi nila na wala di umanong hustisya na dapat ipanawagan dito kay Czech dahil very deserved ng winner na si Katrina Ligado dito sa kanyang pagkapanalo nga ng Miss Supranational. So para sa akin naman yung aking maging reaksyon dito sa mga hindi pa rin matanggap ang pagkapanalo ni Katrina sa Miss Supranational, I believe na kinakailangan na po nating tanggapin ang katotohanan na meron ng winner which is si Katrina Ligado ang pambato ng Pilipinas. At hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay yung kagustuhan natin na yun ang dapat na mangyari. At we have to accept na si Katrina talaga ang gusto ng organization at hindi naman din sa lahat ng pagkakataon na nanalo ang Pilipinas dito sa Miss Supranational. And I believe na more than 10 years na ang nakalipas matapos na masungkit ng Pilipinas ang corona sa nasabing beauty pageant competition. So kasi pag ibang bansa naman yung winner ay ina-accept naman natin, ini-embrace naman natin ng bukal sa ating kalooban mga kapolitika. Most especially pag makikita natin na deserve yung winner. So walang dapat na ipanawagan ng hustisya dito sa pagkatalo ni Czech Republic at in fact dito nga sa kanyang naging sagot, 'di ba? Sabi niya hindi daw niya goal yung corona. Na lahat ng mga candidate dito sa Miss Supranational is yun talaga ang goal yung corona, 'di ba, ng beauty pageant. So parang doon confused na ako sa naging sagot nito si Miss Czech Republic. Hindi katulad dito sa pagsagot ni Katrina Ligado na talagang galing sa puso yung naging answer ni Katrina doon sa question ng host dito sa finals nga ng Miss Supranational. So we have to accept at kinakailangan na po nating mag-move on dahil lahat naman ng at almost lahat ng candidate is tanggap itong pagkapanalo ni Katrina at in fact ay niyakap nga siya doon sa finals, 'di ba? Nung malaman na si Katrina Ligado ang winner ng Miss Supranational 2026. At aside po dito sa pangbabash ng mga Indian kay Katrina dahil hindi pa nga sila makamove on doon sa nangyari kay Rachel Gupta, ay even yung mga Latinos na iba ay hindi naman din lahat kayang i-please natin na tanggapin ng buo itong si Katrina dahil merong iba nagsabi na cooking show, ang sabi nila dapat is Czech Republic daw or Brazil supposed to be yung mananalo sa Miss Supranational. So ang gusto ko lang sabihin is itong si Brazil kasi ang
di ba, winner last year. So imposibleng mag back to back, at sa Brazil naman ibibigay ngayon yung corona. So dapat i-accept rin ng mga Latinos yung division dito sa bibigay ng titulo sa mga candidate. Hindi lang sa isang bansa nakafocus ang beauty pageant competition. So kung sa Brazil last year ibinigay, obviously ngayong taon sa ibang bansa naman po yan. Hindi pwedeng i-back to back para hindi mamonopoly yung competition. So sabi nga dito sa post ng ating pageant supporters na Pinoy, yung majority ng hate na natatanggap ni Kat ngayon comes from Latinos, when in fact ang dami rin namang questionable winners sa Miss Universe nung time ni Trump na nadaan lang din sa face card. It is a beauty pageant after all. Hindi rin pwedeng sa pasarela performance o Q&A lang titingin para ma-determine kung sino ang winner. Sometimes it's also about personality. Like kung magaan ba katrabaho yung winner, and most of the time, it's also about business. I think ang visuals and humility talaga yung naging panlaban ni Kat. So hindi lang sa panlabas na anyo mga kapultiya, kundi pati na rin po sa yung sinasabi nga natin na behavior, unlike sa mga nakalipas na panahon dati na talagang mainstream media lang ang basihan ng mga tao sa pagkilatis ng winner. Unlike ngayon na meron ng social media, pag merong attitude, merong behavior yung isang beauty queen, ay talagang ma-broadcast sa iba't ibang social media platform. So ito yung kagandahan ngayon, kung kaya pag merong attitude yung isang candidate ay agad-agad na malaman ng mga beauty pageant supporters. So dito kay Katrina, kahit yung kanyang mga mga kilala doon sa Miss Supranational ay talagang tuwang-tuwa nung malaman na siya ang nanalo. So ibig sabihin nun ay legit ang pagkapanalo ni Kat at walang kontra, walang hostile kumbaga dito sa kanyang pagkapanalo. So again, we learn to accept at tanggapin na po natin ng buo sa ating kalooban ang resulta ng Miss Supranational 2026. Okay? So far mga kapolitika, yun po ang ating update dito sa mundo ng beauty pageant. At ano po ang inyong masabi dito sa panawagan ngayon na hustisya daw para dito kay Czech Republic? Dahil ang sabi nila is narab di umano itong si Carolina. Mag-comment down below at pagkalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Jsi fakt královna, nefakt. Jsi úplně nejlepší, nemohla jsi udělat víc. Neudělala si nic špatně, nic si neudělala špatně, oni jsou tu. Neudělala si nic špatně, fakt. So, Miss Czech Republic, Carolina, congratulations. How are you feeling right now? I'm feeling, of course, grateful, but at the same time, I feel a little bit sad because I expected that. I put a lot of energy in that, and I believe that people saw that. That people saw that, and people will support me. Thank you so much. So, how do you feel about the support, like on the leaderboards? You are consistent. I love the support. I love all my fans. Right now, I check my phone, and I have something about 200 messages. It's crazy, and I couldn't be more grateful. Thank you. Okay, so what about a message to everyone who supported you from the moment you arrived in Poland until the end? I just want to say that just believe in yourself. I'm the girl from a small town. I never believed in myself. I never thought that I would be standing here on that stage, and today I'm here. So if you will never give up on your dreams. Okay, congratulations and all the best.